Nako, eto na. Pwede nang kalkalin. Oo, pwede nang kalkalin. Yung mga salin. Ang bilis. Kasi ho, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, inuna yata nila yan na hindi pwedeng kalkalin yung mga yung mga salin ng mga politiko. Kapag kinalkal, nako po, pag kinalkal, kailangan magpaalam muna doon sa politiko. Pagka hindi pumayag yung politiko, hindi pwede. Di ba hindi pwede? Eto na, ombudsman na nagsasalita. Pwede na. Oh. Right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency is in this area. Ayaw ng mga DDS. Yang ginawa ni Romualdez. Alam nyo ho, yung style ng mga DDS, alam nyo mga kababayan, yung style ng mga DDS, style nila, ang daming problema ng ating boss, bakit unahin pa yung pagbukas ng salin? ang daming problema ng basa, bakit uunahin pa yung pagbubukas-bukas ng salin? Diyos ko po, Lord. Hirap na, no? Ang hirap maging DDS. Pati ito, transparency para sa mamamayang Pilipino. Naku po, wag unahin yan. Yung sabi nung iba, ano ba ang pagiging DDS? Kapansanan ba ang pagiging DDS? Di ba? Kapansanan ba ang pagiging DDS? Biruin mo yung gusto at dapat at para malaman ng mamamayang Pilipino, no? Buksan yung mga salin para hindi tayo, kumbaga para kita natin lahat kung paano paglago ng mga kayamanan nila, etc. Biglang sasabihin, ang daming problema ng Pilipinas, uunahin pa yung pagbukas ng salin kasi tatamaan yata yung mga idol nila. Tatamaan yung mga idol nila. Kaya hindi sila payag, hindi sila agree dito sa pagbubukas ng mga salin. Area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power. Biruin mo tayo, makikita natin yung mga salin nila. As the Ombudsman has emphasized, transparency is the name of the game. Tapos, unang-una sa listahan na salin, yung vice-presidente. Tapos sabi ng vice-presidente, wag niya lang silipin. Buklatin niya na, talagang ilagay niya na sa harap niya. Pampawala ng kaba, ano? Pampawala ng kaba. Kasi mga bossing, tingin ko, itong mga pagbubukas ng salin, sama na din dito, madadamay na din po yung mga yung mga bank accounts na ang tagal-tagal ng pinangangalagaan ng dating Pangulong Duterte na wag mabuksan hanggang sa umabot pa nga po na mamumukpok ng mikropono ang dating Pangulong Duterte doon sa Kongreso. Ayaw niyan. Pero baka mapilitan, nabuksan din ho yun. Ayaw din ng mga DDS yun. Ayaw din ng mga DDS yun. Bakit to? Takot silang malaman ang katotohanan. Ako ho, kung DDS ako, kung ako ay sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, baka galit ho sa akin mga DDS. Bakit? Ang sasabihin ko kasi, sige na, Vice Presidente, pakita na natin para matapos na itong mga ini-issue nila sa iyo. No? Ilabas na natin lahat yan. Sige na, Vice Presidente, sagutin mo na yung yung mga confidential funds para matapos na. At nang sa ganon, bilang vlogger, may didepensa kita sa mga vlog ko. Di ba? Ang hirap po kayang lumaban nang wala kang pandepensa. Ang hirap lumaban nang wala kang wala kang masasabi para ipagtanggol yung gusto mong ipagtanggol. Kaya siguro kung DDS ako, tas ganun yung sigaw ko, galit na galit sa akin mga DDS. Kasi yung mga ganyan na malalagay sila sa alanganin, ayaw nila ng ganyan, ayaw nilang marinig yung katotohanan. A time when trust in institutions is tested, the best way to rebuild confidence is through openness backed by concrete acts. Correct! Buka natin lahat. Pakita natin sa mamamayang Pilipino para magkaroon, manumbalik ang tiwala nila na yung mga politiko natin ay handang ilabas at ipakita kung gaano ang paglago ng kanilang kaperahan. Hindi naman po sinasabi na porket, kunyari ako,
congressman. O to, si Mark Ramos. Aba, kada buwan lumalago yung pera nito ng 3 milyon ah. Bakit? Oh, kung may paliwanag naman, may negosyo ako dito, may ito kinikita ko dito. Wala, okay lang naman yun. Pero kung hindi may paliwanag, biglang lumolobo, sorry, mahirap yan. Diba? Yan yung mga takot sa bukasan ng SALNHO. Access to information. The office also calls on all agencies that keep official copies of SALNs, the Civil Service Commission, the Office of the President, Congress, and Judiciary, and the local government units to align their practices with this policy. Lahat ha? Pati judiciary, oh. Consistency across institutions is key. Ayaw niya ba yan? Sasabihin ng mga DDS, ayaw namin yan. Daming problema sa Pilipinas. Yan pa ang inuuna pagbubukas ng SALN. Di alam mo na hindi alam nila yung kanilang pinaglalaban na ang tanging kung bakit sila nandyan sa mundo ng politika para dun sa mga iniidolo lang nila. Selective transparency only breeds suspicion. This step is not about politics, it is about accountability. Totoo. Baka sabihin, pinupolitika. Sasabihin, as in yan ang sinasabi lagi ng mga DDS, pinupolitika, kaya binubuksan yung SALN. Hindi ho. Para sa ating mamamayang Pilipino na kinakaltasan, kinsenas katapusan, no? At napupunta sa buwis, napupunta sa kaban ng bayan, tapos nanakawin lang ng mga politiko para maiwasan yung ganyan. Yan ang mismong gustong mangyari. Di ba? The public deserves proof, not promises, that integrity still has a place in public service. So I have with me today the Kontra ang mga DDS sa SALN kasi magnanakaw mga poon nila. signed memorandum of the Ombudsman. Kay Martires, sinarado yan. Kay Martires, sinarado yan. Ngayon, binubuksan ni Remulla. Reopening the public access of SALNs. So there are a few copies that we would like to distribute to the media so you can go over them para pwede rin kayo magtanong. Yan kumpletos, recados, aray ko po. Mga DDS, iyakan sa susunod yan. Hindi pa din kayo bumibitaw. Hindi pa din sila bumibitaw. Biruin nyo ho. 2 years ago, mga kababayan. 2 taon makalipas. Ganyan na yung lakaran nila. Mga fake news, mga kahit ano-ano. Pag tinanungan mo, hinanapan mo ng mga ipambibida nila, walang mailabas. Hanggang ngayon, ganun pa din ho. Hindi, pero kumonti na din pala sila. Kasi yung kay Kiko Barsaga, yung papunta-punta niya doon sa Forbes, 100 na lang. 50 na lang, di ba? Si Maharlika parang nanahimik na, wala ng karir agad. Totoo ba? Hindi na sabi ni Don Pasis, ayun, reopening. Sir, anong number ng MC? Yeah, ilalabas pa namin, but at least you have a copy already. Okay, so explain ko lang ng konti, no? So, the general rule is that all SALNs will be granted access to, except for Nagot na yung mga congressman, mga senador na talagang biglang nagsilobohan. Baka pati kay Harry Roque makita yan. several instances, and these are that the office is not the official repository, that the SALN is not on file. Sabi ni Sir Jorge Edralin, dati siya ang content ng kapwa niya vlogger, both sides. No, ngayon wala na. Hindi, nung huli kong napanood nung huli kong na-content si Maharlika, ang sinasabi niya, binibira niya na yung pumupunta doon sa doon sa labas ng ICC. Wala na daw 500. Hanggang ngayon, yung konti na lang ho. Humba na lang ho ang pinag-aawayan, mga bossing. Tingin ko, hindi na kay dating Pangulong Duterte pinaglalaban niya mga yan Pagkain na ho Humba. Humbahan na lang. Lechon na lang.
Baka yung iba kaya pumupunta kasi may mga nagbabaon na mga humba at lechon no? The request is for an unauthorized commercial purpose. The requesting party has a derogatory record of misuse. The request is linked to a pending case to influence or harass. There is evidence of extortion or safety threats. The identity of the requesting party is fictitious or the purpose is contrary to law, morals, or public policy. Paano mga DDS? Sira na naman ang araw ni masama na naman ang loob ng mga DDS ngayong araw, mga boss, chief, amo, sir. Hirap na. No? Biruin mo, tapos pagpasok pa ng kung baka November, kung sakali. Biglaan din kasi yung kay Labato tsaka yung kay Bungo. Baka sabi ni dating Senador Trillanes, yung kay Bungo, biglaan. Baka November, yan naman. Ito, ang saklap ng araw o buwan ng DDS ngayong Oktubre, si Remulla naging ombudsman na kinatatakutan. Di ba? Ano ang ginawa nila? Pinagpatong-patong nila yung mga kaso kay Remulla. Mahina din ang kukotin yung mga nagkaso sa kanya. Bakit to? Ikinaso nung panahon na malapit na magkakapilian ng ombudsman. Di halata na pinupolitika lang nila si Boying. Di ba? Naging ombudsman. Tapos ano pa ba? Natanggal si Chis sa pagka-Senate President. Nasipa. Natanggal din si Marcoleta doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Aray ko po, Lord. Tapos baka Nobyembre mga kababayan, ang iiyak naman nila warrant of arrest ni Bato at ni Bungo sa ICC. Baka Nobyembre yan, mga kababayan. Pero bago tayo matapos, ulitin ko mamayang alas 12 impunto ng gabi, kasama po natin dito sa Birahan Channel si Takeru Miyamoto, si Mayor Vico, at si Mark Ramos. Nandiyan sa Birahan PH. Kaya po anong gagawin nyo? Nandiyan, bago kayo lumabas, pindutin nyo yung naka-pin dyan sa taas. Naka-pin kay Jordan G. Birahan PH. Pag pindot nyo lang po niyan, 1,400 viewers, re-recta na po kayo. Kagaya niyan, ayan, nasa taas, di ba? Ipindutin ko, Ayun, punta na agad kayo doon. Paki-like na din, paki-subscribe, at wait nyo kami alas 12 ng gabi dyan. Muli po, maraming salamat and God bless po sa ating